Are you blessed to be in the house of the Lord? Masaya ba kayo dahil yung mga katabi nyo ngayon, yung katabi nyo ngayon? Amen. Once again, pakisabi sa kanya, masaya ako dahil nandito ka. Tapos mag-reply ka, sabihin mo, sana lagi na lang ako nandito, katabi ka. Kasi lilibre mo ako mamaya. Alright, so di na po natin patatagalin pa. We are on the series, The Importance of Obedience. Pinag-uusapan natin, ano nga po ba yung kahalagahan ng ating pagsunod sa Diyos? And I believe tayo po ngayon ay nagkakaroon na ng kumpletong larawan sa kung ano ba talaga yung itsura kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Amen. Nung unang linggo, napag-usapan natin that true obedience come from a repentant heart, o yung mga tunay na nagrepent, talagang sumusunod po sila sa Diyos. Ayan, obedience is the fruit of repentance. Pakisabi, repentance. Ibig sabihin ng repentance is pagsisisi. So kapag may tunay kang pagsisisi sa iyong puso, sumusunod ka kay Lord. Napag-usapan din natin nung pangalawang linggo is obedience leads to spiritual growth. Tignan mo ngayon katabi mo kung nagmamature na siya. You know, alam mo nagmamature yan. Bakit? Kasi nandito siya ngayon. Kasi nandyan siya ngayon sa church. Amen. Isa po sa mga paraan o isa sa mga nakikita nating larawan ng isang Kristiyano, paano siya talaga nagmamature? Alam niyo po yung isa sa mga images or picture para masabi natin yung isang Kristiyano nagmamature siya sa kanyang faith. Yung active siyang mag-attend ng YDC. Kaya tingnan mo yung katabi mo, active yan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sige, palakpakan natin ng Lord. God is good. Sabi nga ng worship leader natin kanina, kapatid, hindi mo lang nalalaman pero isa po yung tinalo mo yung katamaran. And that is one way to praise the Lord kasi nagtagumpay ka, kapatid. You are victorious. And pangatlo, napag-usapan po last week na i-share po sa atin ni Pastor Joshua yung dalawang topic na to, that obedience brings divine protection. Whenever we obey the Lord, alam natin, sigurado tayo that there is security. There is protection. There is wall of protection around us. Lalo na pag ginagawa natin ang will ni Lord. And this afternoon, napakaganda po ng ating tema. Because yung topic po natin this afternoon is this: obedience is a key to God's blessings. Sa lahat ng pinagpala, sumigaw ng hallelujah! Amen, hallelujah. Ito po yung plano ng Lord sa bawat isa, na makita niya po ang kanyang mga anak na punong-puno ng pagpapala. Amen. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang pinagpala o mukhang pinagpala. Mukhang pala? Mukha daw pala yung katabi. Anyway, sige po, let's bow our heads. Let us pray. Father, we thank you for this afternoon. This is the day that you have made, and we will rejoice and be glad because you are teaching us the path to true life and happiness. Lord, hindi ko po alam kung sino po yung mga pumasok sa kwartong ito na nawawalan na po ng pag-asa. They find their lives in deep depression. Nasa punto po ng buhay nila, Panginoon, na wala po silang makapitan and everything else is falling apart. Remind them, Lord, that your truth, your love remains the same. Na sa kabila po ng aming mga pinagdadaanan, nananatiling totoo ang iyong pag-ibig na nagdudulot ng matinding kagalakan po sa amin. This is joy unspeakable, full of glory. It is your love for us. Lord, maraming salamat dahil alam po namin, we are never alone. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam po namin, we are heard. Alam po namin, Panginoon, all along you are there. Kaya Lord, this time, this afternoon, Holy Spirit, move powerfully in our hearts. Deposit this truth, Lord, na pag-uusapan po namin, na maitanim po sa aming mga buhay. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Sige, palakpakan natin ang Lord. YDC, come on. Come on, come on. Hallelujah. So hindi ko na po patatagalin pa. Let's proceed sa ating po mga main verses. Dalawa po ito. On Luke chapter 11, 27 to 28, sabi dito, as Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." He replied, "Blessed rather," pakisabi rather, "are those who hear the word of God and obey it." Di ba naririnig natin ito madalas, lalong-lalo na sa mga naging Catholic before, kay Mary, blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb. Papalo din mo. Kabisado. Blessed the fruit of thy womb, Jesus. Yung mga ganon.
Pero alam nyo ba, despite Mary being so highly favored, despite Mary being highly blessed, alam nyo ba na tayong mga nakarinig ng salita ni Lord at sumunod ay mas higit, pakisabi higit, higit na pinagpala kaysa sa Kanya. Opo, Kuya Rads, paano yun? Hindi naman, paano yun nangyari? Opo, this is the words of Jesus. Ito po yung salita ng ating Panginoong Jesus na nagsasabi na kapag ikaw ay nakinig ng salita ni Lord, pinakinggan mo yung salita niya sa pamamagitan ng mga preachings at pagbabasa ng Bible, and then, sinunod mo siya sa inyong buhay, ikaw ay pinaka-masaya. Pakisabi sa katabi mo, ikaw ay pinaka-masaya. Hindi man siya nagme-make sense ngayon, pero as we go along the topic that we have this afternoon, makikita nyo bakit ito yung sinasabi ko at bakit ito yung sinasabi ni Jesus. By the way, pag sinabing blessed, ang ibig sabihin po niya sa Greek is makarios. Ang ibig sabihin ng makarios in Greek is happy. Happy. Once again, tignan mo yung katabi mo, masaya ba siyang tignan? Makarios ba siya? MacArthur, no? Nakakarami ka na, brother, ah. So, makarios, happy. So, nais ni Lord, look at this. It is implied, at ito yung nais ni Lord, pinaparating niya sa bawat isa, that He wants you to be happy in Him. Gusto ni Lord na ikaw, kapatid, ay maging masaya sa Kanya. Nakukuha po ba? Nakakasunod? Kung nakakasunod, sumigaw kayo ng amen. Pangalawang text, babasahin po natin sa 1 John chapter 3, verse 22. And we will receive from Him whatever we ask because we obey Him and do the things that pleases Him. Sabi dito ng text, kapag daw sinusunod natin ang mga kagustuhan ni Lord, yung mga bagay na hinihingi natin according to His will, this is according to His will, no? Yung hindi nawawala sa Kanyang salita. Ano man daw yung hihingin natin sa Kanya, ipagkakaloob niya. You know why? Because the God that we are serving loves to bless and satisfy His people. Uulitin ko yun. Ang Diyos na sinasamba ng Calvary Temple, gustong-gusto niya at nag-glorify siya tuwing ang kanyang mga anak ay pinagpapala niya at sinasatisfy niya. So if you are happy and you are blessed, the Lord is glorified. He loves to bless His creatures. He loves to bless His people. Kaya nga, katulad, di ba, ito, may example lang ako para makapag-proceed tayo sa point. Halimbawa na lamang yung magulang mo, di ba, inutusan ka niya na, gusto ko maglinis ka ng bahay, gawin mo to, gawin mo yan. Yung ginawa mo ngayon, naglinis ka ng bahay. Tapos yung mga, dahil nga may gusto kang pabili kay mama mo, nagpapabili ka ng iPhone 17 Pro Max, 600 gigabyte, balo mga namin gamitan to. Nagpapabili kay mama ng cellphone. So, yung gagawin mo ngayon, maglilinis ka ng bahay. Siyempre, yung kahit na yung mga nakasampay na damit, lalaban mo ulit. Kahit sa mga malinis na plato, huhugasan mo. Kasi sobrang sipag mo kasi gusto mo magkaroon ng iPhone. Siyempre, ginawa mo lahat. Tapos, ito pa. Tapos, yung grades mo, papataasin mo pa. Mag-aaral ka ng mabuti. Gusto mo maganda yung grades mo. Para kapag papakita mo kay mami, tignan mo yung grades ko, ang ganda. Bili mo akong iPhone. At dahil si mama natuwa sa'yo, sige anak, magkano ba yan? You know, paldo. Panalo. Dahil nga si mother mo, si mama o kaya si papa, nagustuhan niya yung performance mo sa school, tapos naging mabuting bata ka rin sa bahay ninyo, sumusunod ka sa mga inuutos niya, pag nagtanong ka, o kaya naman pag nag-request ka, hindi mahirap. Same thing with our Father in heaven. When we are fully obedient to His will, kapag masunurin ka sa mga bagay na gusto ni Lord sa buhay mo, ano man yung hingin mo sa Kanya according to His will, sigurado, He will make you happy. He will satisfy you. This is the Lord that we are serving. Ito po yung Diyos na ating sinasamba. Amen. So meron tayong titignan na 3 mga characters in the Bible on how we become blessed katulad po nila. Are you ready, YDC? Pakitanong yung katabi mo, handa ka na ba? Sige, let's proceed. No? Number 1, obedience is a key to God's blessing. So let us learn from Noah's life. Let us learn from Noah's life. Noah's obedience saved his family
from God's wrath. By the way, YDC, before we proceed sa mga pointers natin, gusto ko lamang pong i-headsapan kayo that true blessing is not about material possessions. Sabi yun ni Jesus, life does not consist in the abundance of possession. Ibig sabihin, hindi nasusukat yung buhay sa kung gaano karami yung mga material na bagay na hawak mo. So, ibig sabihin, pinopoint out ni Jesus dito, ano ba kaya yung tunay na pagpapala? Along the way, makikita natin yung mga tunay na pagpapala. Pero spoiler alert, isa po sa mga tunay na pagpapala is you being present right now in the church. Isa pong pagpapala na ikaw ngayon, kapatid, ay nandirito sa bahay-sambahan ng Diyos. Ayan, no? Beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Praise the Lord, dahil hindi po natin standard yung bank account natin. Dahil kung yung standard at pamantayan natin ay yung bank account, baka talo na ako. Baka hindi po ako pasok sa standard. Praise the Lord, dahil yung pamantayan po natin ngayon, yung biyaya ng Panginoon sa buhay mo. That is the standard right now. So, let us look at the life of Noah. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 6, verse 9 to 14. This is the account of Noah. So Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. He walked faithfully with God. Noah had 3 sons. Ito po yung mga anak ni Noah, si Shem, Ham, and Japheth. Now, the earth was corrupt. I want you to take note of this. No? I-establish po natin yung buong point natin dito po sa number 1 na point na to, sa lahat ng ating pag-uusapan. Now, the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. Grabe po yun. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both of them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. Notice the words, corrupt. Ang ibig sabihin po ng salitang corrupt in Greek, 3 bagay po siya. Una is to spoil. Pangalawa is to, to spoil, to pervert, and to destroy. 3 bagay po yung nilalaman ng salitang corrupt. At dahil hindi ko na po masyadong i-explain yung mga verses dito, gusto ko lamang po kayong bigyan ng idea kung ano yung nangyayari. So yung mga tao during this time, church, sinabi ni Lord, the people or the earth was corrupt in God's sight. Ibig sabihin, yung mga tao sa mga panahon na to, mas pinili nilang yakapin yung mga bagay na magpapasira ng kanilang mga buhay. They embraced the things that corrupted them. Nakikita nyo dyan, di ba? They are full of violence. Nag-aaway-aaway po sila. Same thing po. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng violence in Hebrew? Ang ibig sabihin ng violence in Hebrew is Hamas. Familiar kayo sa Hamas? Di ba? Diyan po nila nakuha yung pangalan nila. To kill, to destroy, yun po yung ibig sabihin ng violence po diyan. So ibig sabihin, ito po yung itsura ng mundo nung panahon po ni Noah. Yung mga tao noon, pinipili nila yung mga bagay na magpapakurap sa kanilang mga buhay. Ini-embrace nila yung mga bagay na magiging pasakit sa kanilang mga buhay, kahit na alam nilang magiging masaya sila sa mga bagay na ini-embrace nila. They thought that those things will make them happy. But in the end, it leads to destruction of their lives. Ganun kakurap yung po mga tao noon. Nagsasakitan po sila. Familiar? Siguro di man tayo nagsasakitan ngayon, pero sa social media, ang daming taong nagsasakitan. Di ba? Ang daming gulo na nangyayari ngayon. And hindi tayo masyado magiging into detail with this kasi napapansin ninyo, the earth was corrupt in a sense dahil po yung mga yung mga fallen angels, dahil nakita nila yung mga daughters of men na napakaganda, they intermarry with them. Kaya yung mundo po ng mga panahon na yan, nahaluan na rin ng mga fallen angels. Kaya yung mundo po ng mga panahon na to, it is corrupt. Totally corrupt. Wala kang makikitang maganda because of their bad decisions and because of the choices that they made. Ganun po kagrabe yung mga panahon. People in the days of Noah sought happiness outside of God. That caused them to be destroyed but what they embraced. Naghanap sila ng mga kasiyahan
na malayo sa Lord. At sa pagyakap nila sa mga bagay na to, they became corrupt. Nasira yung mga buhay nila. But, in contrast to Noah, makikita natin siya, kung babalikan natin yung verse 9, Noah was a faithful man. He walked with God. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with the Lord. It is possible, church, that during the time of Noah, ang kanyang tatay na si Lamech, ipina-introduce sa kanya yung mga bagay patungkol sa Lord. Itinuro kay Noah, kaya nakikilala niya si Noah. And dahil nga sa corruption na nangyayari sa mundo at gaano sila kasama, ang sabi ng Diyos, tutupukin ko na yung buong mundo. Hindi man nation, hindi man isang lugar, pero yung buong mundo. Why? Because the whole earth is corrupted. They have chosen the things that will corrupt them. So sinabi ni Lord, magbabaha sa buong mundo. Kasi wala pang flood control noon. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin. Grabe, no? So sinabi ni Lord, I will put an end to all people, for the earth is full with violence, and I'm going to destroy the earth. So ito yung gusto kong gawin mo, Noah. Dahil nga sisirain ko na yung buong mundo, gusto ko gumawa ka ng arko ng malaking bangka, gamit o gawa sa cypress wood. Tapos lagyan mo ng coat, pitch it inside and out. Wait lang, teka lang. Sa pagkakaalam ko, hindi pa alam ni Noah kung merong ulan. Hindi pa siya nakakita ng baha. Can you imagine ano yung nararamdaman ni Noah na sasabihan siya ng Diyos, Noah, gawin mo to, gumawa ka ng bangka. Hindi siya nagme-make sense. Amen? Kung pagagawan ka ng bangka ni Lord ngayon, ano yung tatanong mo, Lord, para saan? Sa bagay, valid naman kasi bumabaha ngayon sa Angeles eh. Pero kung sasabihin ni Lord sa'yo, gagawa ka ng bangka, it will not make sense. Pero, kung babasahin natin yung verse 22 ng chapter 6, Noah did everything just as God commanded him. Sinunod niya lahat ng mga bagay na pinapagawa ni Lord. Bakit kaya? Ano meron? Anong nagdulot kay Noah para gawin yung bagay na mukhang imposible sa kanyang paningin? Kasi mukhang imposible yun sa kanyang paningin. Amen. Stoy. Diyo pa kayo. Amen. So dito sa punto na to, si Noah hindi pa siya nakakita ng baha. Hindi pa siya nakakita ng ulan. So tignan natin yung mga bagay pa na napakahirap para kay Noah. He was the first to hear the unprecedented message. No prior experience or evidence of a flood. The ark's massive size and unusual design. The ridicule and rejection from his community. Isipin nyo na lang, sa bawat paghampas ng martilyo ni Noah sa kanyang ginagawang barko, yung mga tao sa paligid niya, tinatawanan siya. Tingnan mo na, babaliw na yata si Noah. Bakit ginagawa niya? Gumagawa siya ng barko. Ang init-init. Tingnan mo siya. But, pakisabi, despite of many opposition, si Noah nanatili po siyang tapat. Sumunod pa rin siya sa mga bagay na pinapagawa ni Lord. At anong nangyari? Basahin natin yung Genesis 7:1-7. The Lord then said to Noah, go into the ark, you and your family, because I have found you righteous in this generation. Take with you 7 pairs of every kind of clean animal. Take note. Tingnan nyo to. Sa Superbook, yung napapanood natin, isang pares lang, di ba? Isang pares ng crocodile, isang pares ng baka, isang pares ng aso. Dito po, it is 7 pairs. Pakisabi 7. O something lang na pwede nating tandaan. No? 7 pairs of clean animal, a male and its mate. And 1 pair of every kind of unclean animal, a male and its mate. Next verse. And also 7 pairs of every kind of bird, male and female, to keep their various kinds alive throughout the earth. Ano po yung pinopointo dito ni Moses patungkol kay Noah? Ginawa po ni Noah lahat ng mga bagay na pinapagawa ni Lord at dumating po yung pagkakataon na nagbaha. Sa hindi nila inaasahang pagkakataon. Look at this verse. Sabi po sa verse 4, 7 days from now, I will send rain on the earth. 7 days.
Imagine the pressure on 7 days. Sa unang, ayan na, natapos na yung barko na pinapagawa ni Lord kay Noah. Natapos na. O sige, sabi ni Lord, pasok na kayo dyan sa barko na yan. Pumasok si Noah, ang kanyang buong pamilya, pati yung mga hayop na pinapasok po nila. And they waited 7 days. Can you imagine the pressure? Sa unang araw, walang ulan. Walang patak ng ulan. Imagine dun sa araw na yon, yung mga tao nagtatawanan sa labas. Hindi naman totoo yan. Noah, lumabas na kayo dyan. Hindi naman darating yung ulan. Dumating yung pangalawang araw, wala pa ring ulan. Imagine the pressure. Dumating yung pangatlong araw, wala pa ring ulan. Dumating yung pang-apat na araw, wala pa rin. Darating pa ba yung ulan? Babagyo ba talaga katulad ng sinabi ni Lord? Imagine the pressure that Noah is facing during those 7 days. 5th day comes, wala pa rin. Yung mga tao dumadami na sa labas, naiintriga na kay Noah. Kasi hindi pa rin sila lumalabas ng arko kahit na dumarating na yung pang-6 na araw. Dumating yung pang-7 araw at anong nangyari? Umulan. Umulan po, mga kapatid. And because Noah obeyed, sila po at ang kanyang buong pamilya ay naligtas sa galit ng Diyos. It might be impossible in Noah's eyes. Napaka-imposible man sa paningin po ni Noah yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa kanya. Pero alam niyo po ba, yung naging sekreto ni Noah, bakit niya nagawang sundin ng Diyos despite of the impossible and opposition na hinaharap po ni Noah? Ano kaya yung meron? Ano kaya yung sikreto? And ito pong bagay na sasabihin ko sa inyo, mauulit-ulit siya sa mga stories na pag-uusapan natin. It was because of Noah's faith in God. Noah has an unwavering trust. Pakisabi, unwavering trust. Sa Tagalog po, hindi matinag-tinag na tiwala sa karakter ng Diyos na hindi nagbabago. Sa katapatan ng Diyos na hindi kailanman nagsisinungaling. Nakuha po ba, YDC? This means, si Noah, habang gumagawa siya ng arko at kahit na may mga taong gumugulo sa kanya, yung nasa isip niya, hindi magsisinungaling yung Diyos. Hindi magsisinungaling yung Diyos. Tapat yung aking Panginoon. Tutuparin niya yung pangako niya. Kikilos at kikilos pa rin ako. Susunod ako sa Kanya. Pakisabi, faith. Minsan pa, yung meron lakas ng loob, faith. Noah has faith. Meron siyang pananampalataya sa Diyos. Isang pananampalataya, isang tiwala sa Diyos na hindi matinag-tinag. Bakit? Kasi yung Diyos na sinasamba niya, perpekto, hindi nagsisinungaling at maganda po, banal po ang kanyang Diyos. Hindi kailanman magsisinungaling yung Diyos na sinasamba niya. So nung sinabi ng Diyos ni Noah na gumawa ka ng arko, kahit hindi mo naiintindihan, gagawa ka ng arko. Bakit? Kasi sinabi ni Lord. Sinasabi man ng sitwasyon, napaka-imposible, at beyond man siya sa aking logical reasoning, pero iba kapag sinabi ni Lord, tutuparin niya. Gagawin at gagawin niya yung sinasabi niya. Nakuha po ba, YDC? So, ito yung tanong niyan sa ating mga buhay. If we are talking about blessings, if we are talking about the salvation of our families, iilan pa kaya sa atin ang hindi sumusunod sa mga bagay na pinapasabi at pinapagawa ni Lord sa mga family mo? Are you there? Sabi sa Genesis 7:16, then the animals going in were male and female of every living thing, as God had commanded Noah. Then the Lord shut him in. Notice this sa story. The ark was man-made. Amen. Sino yung gumawa ng ark? Sure. Sinong lumikha ng ark? Si Noah. Ibig sabihin, man-made yung ark. Amen. So it is man-made. Kapag man-made, anong ibig sabihin niya? Posibleng masira. It is possible for that ark to be broken since gawa lang siya ng tao. But guess who protected it? It was the Lord. The Lord shut him in.
Kaya kahit nakatiting na tubig, wala pong pumasok sa arko. Bakit? Kasi po ang Diyos ang nagprotekta. Same thing with our lives, YDC. Same thing with our lives. Ano po ba kaya yung mga bagay na pinapagawa ni Lord? By the way, yung pong ark na pinag-uusapan natin, yung pong ginawang ark ni Noah, it is a shadow or typology of Jesus Christ. Na kung sino man po yung papasok kay Kristo at tatanggapin po si Kristo, papasok sa pintuan po ng kaligtasan, sigurado pong makakatagpo po siya ng security at salvation. Sinabi po ng Hebrews chapter 11 verse 7, it was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God, who warned him about the things that had never happened before. By his faith, pakisabi, by his faith. Minsan pa, yung malakas, by his faith. By his faith, Noah condemned the rest of the world and he received righteousness that comes by faith. Lahat ng mga tumatawa at tinatawanan at rinidicule si Noah, nung pong si Noah ay nakapasok na ng barko at umulan at nagbaha, ayun, na-justified po si Noah. At yung mga taong hindi tumanggap sa paanyaya ni Noah na kaligtasan, ayun, sila po yung napahamak. They were destroyed by the flood. YDC, listen to this. Meron lang po nailagay dito. Christ is the fulfillment of the ark's shadow. We do not have any physical ark. Wala tayong physical na barko, di ba? Meron ba? May physical ba tayong barko? Wala naman. But Christ is the ark. If we enter by Him, we shall experience salvation, comfort, and eternal happiness. Kung tatanggapin daw natin siya at papasok tayo sa paanyaya ni Kristo, tayo daw po ay makakatagpo ng security. Tayo daw po ay makakatanggap ng comfort. At tayo daw po ay makakatanggap ng eternal happiness. Now, the reason why many of us are miserable is because we have not entered the ark. Hindi pa tayo pumasok o di pa natin tinanggap yung paanyaya ni Kristo. Sabi nga po sa Hebrews 5:9, tignan niyo po ito. In this way, God qualified Him as a perfect high priest. He became the source of eternal salvation for all those who obey Him. Alam niyo ba yung nilalaman ng eternal salvation? Marami sa atin, we are not aware kung ano po yung laman ng salvation. Yung laman ng salvation, ikaw ay matatawag na anak ng Diyos. Ikaw ay magkakaroon ng unwavering identity. Ikaw ay magkakaroon ng matinding kagalakan. At kailanman, hindi ka na po luluha kapag nasa langit ka na. That is the kind of joy and happiness the Lord has for those who are in Christ. So yung tanong, na kay Christ ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, na kay Christ ka ba? Ngayon, sino po dito yung na kay Christ na magtaas ng kamay? If you are in Christ, say amen. Ngayon, nararanasan natin yung joy. We experience happiness. We experience relentless identity na kahit ano po yung dumarating sa buhay natin, hindi natitinag yung identity na yan. Amen. Now, sige, palakpakan natin ng Lord. Now, I want you to look at this. Ngayon naman, how about your family members? How about them? Meron na ba silang kagalakan, kasiyahan at seguridad katulad ninyo? Merong iilan? How about them? We are talking about family. So YDC, ayaw ni Lord na ikaw lang nakakaranas niyan. Gusto niya maranasan, gusto ng Lord maranasan din ng nanay mo at ng tatay mo kung ano yung nararanasan mong kasiyahan ngayon. Kasi yung kasiyahan na mayroon ka, hindi yan kailanman mabibili ng pera. At hindi rin yan mabibili o mabibigay ng bagay sa mundo. That is the happiness that we have can only be found when we step in obedience to Christ. Kapag tayo po ay sumunod sa Kanya. Now, YDC, the salvation of your family is waiting for your obedience. The salvation, uulitin ko yun. The salvation of your family is waiting for your obedience. What would happen if Noah did not obey? Bihira naman, Lord, gagawin ko pa yung arko na yan? Laki-laki naman yan eh. Paano pag di nag-obey si Noah? Eh di kasama sila sa mga tinupok ng tubig. Kasama sila sa baha. Kasi wala silang flood control. Pero dahil si Noah nag-obey siya, pati yung family niya nasama. Alam nyo, true blessing
And I'm really, isa sa mga natutuwa ako sa leader ko na si Kuya Romer na tinestify niya nung Wednesday. Yung buong family niya, kasama na nilang nag-church dito. Hindi ba kayo nangangarap na darating yung araw, yung nanay at tatay mo, kapatid mo, pinsan mo, kasama niyong nagtataas kay Lord ng kamay? Amen. Yun po yung isa sa mga pagpapala na pwede nating maranasan when we are in Christ. Sabi sa John 3:36, anyone who believes in God's Son has eternal life, and anyone who does not obey the Son will never experience eternal life, but remains under God's angry judgment. Katulad po nung nabanggit, ilagay ko lang po dito, no? Wrath is coming, YDC. Ulitin ko po, yung galit ng Diyos, darating at darating. At kapag darating po yung araw na yun, wala pong makakapigil sa Diyos sa kanyang galit. Hindi po tayong pwedeng mag-intercede kapag dumating na po yung matinding galit ni Lord. At kahit ano pong luhod po natin sa Kanya at pag-repent natin sa Kanya, when God in His wrath has been fulfilled, kahit anong prayer po natin, hindi po titigil ang Diyos sa Kanyang galit hanggat hindi po nabubuhos ang Kanyang galit sa atin. He will come with judgment. Now, YDC, those who neglect such salvation will forever be separated from eternal source, from the eternal source of salvation. Kung ngayon, wala ka pa kay Kristo at hindi mo pa siniseryoso yung lakad mo kay Christ, at kung sa tingin mo na mas mahalaga pa yung mga bakap mo kaysa kay Kristo, YDC, I want you to make a wise decision today. Choose Christ. Piliin mo si Kristo. Dahil kay Kristo, wala kang talo. Choose Christ, YDC. Choose Christ. Kasi pinag-uusapan natin dito, it is either eternal depression and miserableness apart from God or eternal happiness with Him. We have to choose. And the Lord right now is inviting you, please choose Christ. Pakisabi sa katabi mo, please choose Christ. Sa kabila naman, sabihin mo sa kanya ng malakas, please choose Christ. Piliin po natin ang Panginoon. Kaya katulad po ng sinabi sa Acts 16:31, just like what Noah have experienced, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Alam nyo, church, gaano man katigas yung puso ng mga family members ninyo, kapag yan napunta at nakita ng Diyos, wala pong matigas na puso para sa Kanya. Na kahit ano pong klaseng puso yan, kapag nandun na sa kabanalan ng Panginoon, sa Kanyang pagmamahal, matutunaw yan, YDC. Babaguhin at babaguhin ng Diyos yan. Pastor, yung tatay ko, drug addict, hindi mo ako naiintindihan, kapatid. Hindi. May mga kapatid po tayo dito na yung magulang po nila, dati pong drug addict, pero ngayon, dahil kay Kristo, binago po sila. Kasi po bakit? May pag-asa kay Kristo. There is hope in Christ. Pakisabi sa katabi mo, there is hope in Christ. May pag-asa kay Kristo. Hallelujah. Persevere in your faith by obeying God's word, and the blessing of salvation will be yours and your families. Sino dito gusto niya makitang ligtas ang kanyang buong pamilya? Sige, magtaas ka ng kamay, sumigaw ka ng amen. Hallelujah, manampalataya tayo at huwag tayong titigil sa ating pong pananampalataya. Point number 2, obedience is a key to God's blessing. And right now, let us learn from the life of Abraham. Alam po natin ang story ni Abraham. Sa second point, Abraham's obedience led him to receive his miracle. Tumanggap po ng milagro si Abraham sa kanyang pagsunod. Tignan po natin ang talatang ito sa Genesis chapter 12 verse 1 to 4. Tignan nyo po yung Lord. The Lord has said to Abraham, this is the Lord speaking, Yahweh. Sabi niya kay Abraham, pumunta ka sa isang bansa, sa mga tao, pati, ayan, go from your country, your people, and your father's household, to the land I will show you. And I will make you into a great nation, I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. Pakisabi, you will be a blessing. Pakisabi sa katabi mo, you will be a blessing. Then, ano po nangyari? Sabi po dito, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you, sabi ni Lord. And so Abraham went. Pakisabi, Abraham went.
Ibig sabihin, nung nalaman at narinig ni Abraham yung sinabi ni Lord, agad-agad siyang sumunod. Walang pag-aalinlangan. Why? Bakit, kuya? Again, ano po yung meron siya? Ano po meron siya? Letter F. Sinabi ko kanina. Ano nga ulit? It is faith, unwavering trust to the moral perfections and character of God. Dahil nga alam ni Abraham na yung Diyos na to na lumapit sa akin, hindi siya nagsisinungaling, tapat siya sa kanyang pangako, at alam kong hindi niya ako ipapahamak, susunod ako sa kanya. Kahit hindi ko naiintindihan. Grabe yun. Pero totoo nga, why DC? Hindi siya madali. Amen? Hindi madali yung pupunta ka sa isang lugar na hindi mo alam. Pero, kung yung puso mo, alam mo sa sarili mong hindi ka ipapahamak ng Diyos, gaano man ka-imposible yung bagay na yan, hindi ka pababayaan ni Lord. In fact, yung makikita rin po natin sa talatang yan, hindi lang po yung obedience ni Abraham. Isa pa sa makikita nyo dyan, alam nyo kung ano? Yung pong extravagance ng ating Panginoon. Pastor, ano na naman yung extravagance na yan? Ibang term po na gagamitin natin sa extravagance is generosity. Extreme generosity. Bakit? Kasi imagine this. Gagawin niya, pagpapalain niya si Abraham. He will make him into a great nation. Makikilala yung kanyang pangalan. Nakikita niyo ba kung gaano po kagrabe yung pong generosity ng Diyos kay Abraham? Ito po yung Diyos na sinasamba natin. This is the God that you are serving. And the God that we serve loves to bless you, kapatid. Ito po yung Diyos na sinasamba natin. At kung pinangako ng Diyos sa iyo, pagpapalain kita. Now, the question is this sa ating lahat, are you willing to obey? Will we do the hard work of obedience to Him? Yes, kapag alam nyo sa sarili ninyo, yung Diyos, perfect siya, yung Diyos, hindi siya nagsisinungaling, at kung may papagawa siya sa akin, alam kong hindi hindi niya ako ipapahamak. Amen. So take note of that, no? Yung faith, yung pong definition natin sa faith. Ano pong ginawa ni Abraham? Makikita natin yan sa Hebrews 11:8. By faith. Pakisabi once again, by faith. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Kahit hindi niya alam ang kanyang pupuntahan at wala siyang direksyon. Lord, sa north ba, sa south, sa east o west, hindi ko po alam. Pero ang alam ko, tapat ka. Ang alam ko, Panginoon, hindi ka sinungaling sa mga sinasabi mo. At kung ikaw, Panginoon, sasabihin mong pupunta ako doon, alam ko, pag pumunta ako doon, hindi mo ko ipapahamak. Ganun po yung nangyari sa life ni Abraham. That is what happened. Siguro example lang para alam ninyo. Sino dito meron siyang galanting classmate? Tas ka na kamay. Yung classmate mo galante. O kaya sa ka-work mo, may mga nakikita akong adults, mga ka-work ninyo na galante. Ako po kasi sa Systems Plus, nung nag-aaral pa ako sa system, yan, SPC niyan, come on. Shout out SPC niyan, come on. O pambihira, buong buhay ko yata sa systems ako. So sa Systems Plus kasi ako nag-aral ng high school. And nung 4th year kami, nasa may pinakamataas na floor kami. Hindi ko alam anong pangalan ng building na yon. Yung parang kulungan. Parang kulungan no? Parang ka nasa selda. Yung mataas na building. So nasa 4th floor kami. Yung elevator, madalas, hindi gumagana. Imagine, di ba, yung mga school, nagbabayad tayo. Anyways, hindi natin yung pag-uusapan. Tama. So yun na nga. So, meron akong classmate na alam ko, galante to. Ako busy ako sa ginagawa kong activity. Sabi niya sa akin, bro, tara kuldastam, Kapampangan. Sino yung Kapampangan? Baka masarap kasi sa Kapampangan ni kwento Sabi niya, bro, tara kuldastam, salitang merienda ng Makanyan. Reality kong gagawan, natin kong gagawan na ng Makanyan. May ginagawa ako. Mamaya na lang, sabi kong ganyan sa akin, tatapusin ko itong activity. Hindi, sige, may bibilhin lang ako sa kantin, mabilis lang yun. Sabi ng ganun ng kaibigan ko. Kaya mo na yan. Bibili ka lang naman ng merienda mo, kaya mo na yan. Tapos narinig ko yung mga katagang to. Librida ko. Yun. Sabay tayo. O tara. Pag narinig natin yung salitang libre, talagang agad-agad, no? Alam niyo, same thing kay Abraham. Ganun po yung ginawa ng Diyos kay Abraham.
You might think na parang sinusuhulan ni Lord. Hindi niya po sinusuhulan. It is God's nature to bless. So ibig sabihin kapag si Lord, hiningi niya yung commitment mo sa isang bagay, may pinapagawa siya sa'yo na gawin mo muna to, aba, sigurado kapatid, kapag sumunod ka kay Lord, pagpapalain at pagpapalain ka niya. He will bless you abundantly. He will bless you abundantly. Many times, I'm not speaking about money. Many times, the blessing will come in unexpected ways. Sa mga bagay na hindi natin ina-expect. But one thing is sure, the Lord loves to bless His people. Amen. Sige, palakpakan natin ang Lord. So, tingnan niyo po yung nangyari sa Genesis 13:2. Abraham was very rich in livestock, silver and gold. Yumaman si Abraham. Bakit? Sumunod siya kay Lord. Kasi it is God's nature to bless. Abraham was highly blessed because he obeyed God's word even though he did not fully understand. And merong isang instance sa buhay ni Abraham na dumating kasi more than sabi ko nga kanina sa inyo, more than the physical blessing, isa po sa mga pinakamayamang pagpapala na pinagkakaloob ng Diyos sa atin ay yung mga tao po sa paligid natin. It is our families, it's our churchmate, yung mga tao po na nasa paligid natin. And sa case po ni Abraham, sa tanda po niya, wala pa siyang anak. He has no child. Wala pong anak si Abraham at ang kanyang asawa na si Sarah. So dumating na yung punto. Pero anong pangako ni Lord? I will make you into a great nation. So magiging bansa ka, Abraham, magkakaroon ka ng anak. Pero, Lord, pambihira, ang tanda ko na. Magwa 100 na ako. Wala pa rin akong anak. Pero alam niyo po yung nasa isip ni Abraham during these times. Kasi, sige Lord, ganito na lang. Nag-compromise pa si Abraham. Tignan yung ginawa ni Abraham. Yung sabi niya, Lord, sige, ganito na lang gagawin ko. Ganito na lang po. Excuse me. Tinutulungan pa niya si Lord. Lord, ganito na lang. Si Eliezer of Damascus, yung servant ko na tapat, na mabait, siya na lang magmana lang lahat ng meron ako. Hindi, sabi ni Lord, tapat ako. Tapat ako sa mga pangako ko. Kung sinabi kong bibigyan kita ng anak, bibigyan kita ng anak. Because I am faithful with what I've said. Di ba ano yung faith? It is an unwavering trust to God's moral perfection and character and holiness. Unwavering trust. Kilala niya yung Diyos, hindi siya sinungaling. Kilala niya yung Diyos, tapat siya sa kung ano yung pinangako niya. So kung pinangako ng Diyos kay Abraham na magkakaanak sila despite of their age, magkakaanak sila. So kung sinabi ni Lord sa buhay mo, pagpapalain ka niya, Lord, parang napaka-imposible naman, pagpapalain ka niya. Kung sinabi ni Lord po, makakalaya ka sa depression na yan, makakalaya ka kapatid. Kung sinabi ni Lord na sige, palakpakan natin ng Panginoon. Kung pinangako ni Lord na magkakaroon ka ng love life na hindi magiging sakit sa ulo, pagpapalain ka niya ng love life na hindi sakit sa ulo. Amen. Kunwari, ayaw nyo mag-amen doon no? Amen. Look at this. Despite po sa case ni Abraham was I think 99 years old. Si Sarah, matanda na rin po si Sarah sa case nila. But signan yung sinabi po sa Romans 4:18-21. Even when there is no reason for hope, kahit wala nang rason para mag-asa, si Abraham na mag-asa pa rin. Believing that he would become the father of many nations, for God said to him, that's how many descendants you will have. Sabi ng verse 20 ng 19. And Abraham's faith did not weaken. Hindi nanghina yung pananampalataya ni Abraham. Hindi po nanghina yung resolve niya. Hindi nanghina yung decision niya. Hindi nanghina yung panghawak niya sa salita ni Lord. Every night, inaalala niya yung mga bituin sa langit na sinabi ni Pastor Manny sa amin na minimeditate ni Abraham kada gabi. Paggising niya ng umaga, kukuha siya ng mga dakot na buhangin sa kanyang kamay. Lord, alam ko, ganito karami yung magiging salinlahi ko. Lord, nakikita ko, ganyan karami yung mga magiging salinlahi ko. He is meditating about God's promise and faithfulness.
Wala siyang Bible, kapatid. Tayo may Bible tayo, may audio Bible pa, may commentary ka pa, pero hindi mo binabasa. But Abraham had no resource. Wala siyang resource. Yung resource niya, langit tsaka lupa. Creation yung resource ni Abraham. But never in Abraham's life did he weaken sa kanyang pananampalataya. Hindi siya nanghina. Kaya pakisabi sa katabi mo, huwag kang manghina. Sabi sa verse 20, makikita rin natin dito, Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger. Uulitin ko kasi wala pong nag-amen. In fact, his faith grew stronger. Naging matatag at naging malakas yung pananampalataya niya kahit na matindi na po yung opposition. Kahit po yung sitwasyon nila sinasabi na imposibleng magkakaanak ka na, si Abraham nanampalataya pa rin. Sino dito nakakaranas ng mga ganun kasinungalingan na sinasabi ng diablo, hindi ka nagagaling dyan, hindi ka na makakalaya sa loneliness na yan, hindi ka na makakalaya sa depression na yan. Sabihin mo sa diablo, no. Kilala ko yung Diyos ko. Tapat ang aking Panginoon. Tutuparin niya yung pangako niya sa aking buhay. Kailangan yung tumayo sa iyong pananampalataya, YDC. And because of his faith growing stronger, this brought glory to God. Did you know, YDC, every time na yung faith ninyo nagiging malakas, yung Diyos natutuwa sa inyo? Yes. Kapag may mga opposition, may mga pinagdadaanan kong problema, tapos hindi ka sumuko, yung Diyos tuwang-tuwa sa'yo. Kapag hindi ka sumusuko, kapag nagpapatuloy ka, sabi yan, this, he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever He promised. So dumating si Isaac. Sa life ni Abraham, no matter how impossible the situation, Isaac came. Tapat ang Diyos. He will give you your Isaac. He will fulfill whatever He has promised because that is the God that we serve. Our God is good, our God is faithful, and our God is trustworthy. Amen. Sa kung anong sinabi ng salita ng Diyos, gagawin at gagawin niya sa buhay mo. Because from what I have experienced and what I have read, the Lord does not lie from all of His promises. Sabi nga ng Numbers, God is not a man that He should lie. Hindi po siya katulad ng tao na nagsisinungaling. In fact, di ba may mga nangako nga sa buhay ninyo, sinabi nila, tutulungan kita. O kaya may nangako sa inyo, sinabi, hindi kita iiwan. Di ba? Sinabi niya sa'yo, hindi ka niya pagpapalit. Guess what? May iba na siyang minamay day. May iba na siyang ini-story. Pero kakasabi niya lang sa'yo, ikaw lang yung kausap niya. Aray! See? Pinapakita ng Diyos na yung katapatan niya hindi katulad ng tao. Pinapakita na yung faithfulness ni Lord, hindi niyo ako katulad. Kung ano yung sinabi ko, sabi ni Lord, gagawin ko sa buhay mo. Napalapakan natin ng Lord. Pero hindi pa tayo natatapos doon sa storya. Dumating na yung time, binigay niya na yung Isaac. Pero, titignan ni Lord, kung handa ka bang isuko yung bagay na yan para i-prioritize mo yung Diyos sa buhay mo. The time will come that the Lord will test your priorities. Mga kabataan. Yes, ibibigay niya yung trabaho na pinag-uusapan niya namin sa CU kahapon. And kahapon kami ni Brother Vince. Na bibigay ni Lord yung mga pinagpe-pray mong trabaho. Pero alam mo yung kapalit? Handa ka ba na i-prioritize pa rin si Lord? Kasi matetest ka, YDC. After the Lord gave you yung mga bagay na pinapanalangin mo. After the Lord blessed you with the very thing that you are asking of Him. Now the Lord will test your loyalty. Titignan niya kung hanggang saan ba yung loyalty mo pagdating sa Kanya. Kapag binigay mo to, pag binigay ko kay Migs to, mamahalin niya pa rin ba ako? Pag binigay ko kay Hans ito, ako pa rin ba yung mangunguna sa puso ko? Sa puso niya? Kapag binigay ko ba kay Jaira ito,
Ako pa rin ba yung magiging hari sa puso niya? That is the test. So the Lord has to test Abraham. So anong sabi sa Genesis 22? Abraham, sabi niya dito, here I am. Tignan niyo yung readiness ni Abraham. Makikita niyo agad sa mga talatang yan kung gaano kahanda si Abraham sa pagsagot niya kay Lord. Next verse. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah, sa bundok ng Moriah, go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains, which I will show you. Aba, teka lang, Lord. Binigay mo sa akin to, tapos ngayon kukunin mo. Kakabigay mo lang ng Lord, sinabi mo sa akin na magkakaroon ako ng relationship. Tapos ngayon, pinapasuko mo siya sa akin. Ano kaya yung mga bagay sa buhay natin na hinihingi ni Lord from you kasi mas minamahal mo compare kay Lord? Why this? Ito yung sinasabi ko sa inyo. The Lord will abundantly bless you. Pagpapalain ka niya, naniniwala kayo doon? That the Lord will bless you. But the Lord wanted to make sure na yung loyalty mo hindi mawawala sa Kanya. Yes, ibibigay ni Lord yung answered prayer na yan. But at the end of the day, sino yung mas mahal mo? Yung answered prayer na yan o si Lord? He will test you. Sino bang mas mahalaga sa buhay mo? Kasi ang dami ko po narinig na mga ganitong testimonies. Sinasabi nila, Kuya, pinagpipray ko kay Lord na magkakaroon ako ng magandang trabaho. Nagkaroon na siya ng magandang trabaho. Dumating yung mga iilang taon, hindi na siya nag-attend ng church. Kasi bakit? Busy na siya sa trabaho. Lord, pinagpipray ko na magkakaroon ako ng godly man. Yung pagsisilbihan niya ako. Yung may takot sa Lord. Gusto ko yung ganong klaseng relationship. Binigay ni Lord yung godly man. Binigay ni Lord yung pinagpipray mong lalaki. Yung pinagpipray mong babae. Kaso dumating yung ilang taon, hindi ka na nag-attend ng church. Kasi yung loyalty mo, wala naman talaga kay Lord. Yung loyalty mo nandun sa bagay na kaya niyang ibigay. But, on the case of Abraham, makikita natin ano yung magiging decision ni Abraham. Gusto niyo malaman? Ano kaya yung gagawin ni Abraham? Yung iba sinasabi nila, balo ko na yung pastor, aryan mo na yung preaching mo. 3:30 na. Next verse. Next verse. The next morning, Abraham got up early. Got up early. Siya pa yung naghanda ng kahoy na gagamitin niyang panggatong, pang-sacrifice sa kanyang anak. At nagising siya ng maaga. Maraming nagsasabi, si Abraham daw dito, malungkot. Hindi daw siya makatulog kaya gumising na maaga. I do not believe that. Ako naniniwala ako dahil si Abraham may matinding pananampalataya kay Lord. Remember yung definition ng faith? Unwavering trust to God's moral perfection and character. Natapat si Lord. Dahil may ganong klaseng pananampalataya si Abraham kay Lord. Sige, Lord, maaga akong gigising at ihahanda ko yung pang-sacrifice sa aking anak. Makikita pa lamang natin sa mga verses na to kung gaano po ka-devoted at ka-single-minded po yung devotion ni Abraham sa kanyang Diyos. At alam naman natin yung story. Nung time na papatayin na po at ibabagsak na po ni Abraham yung kutsilyo kay Isaac, sinabi ng Lord sa kanya, teka lang, huwag mong gagawin yan. Sabi po sa Hebrews 11:17-19, it was by faith that Abraham offered Isaac. It was by faith. Now the question is this, YDC. What are you willing to surrender to God in exchange for His heart? Ito yung tanong. Mas mamahalin mo ba yung relationship na yan kahit alam mong mali? O pipiliin mo yung Diyos na nagmamahal sa'yo ng tama? Anong pipiliin mo? Kasi naman, alam nyo, buti na lang, naalala ko si Hansi Boy. Thank you sa conversation kanina. Alam nyo why DC? I believe, and hindi siya madali. Kasi buong buhay mo, nahanap mo yung happiness mo sa Kanya.
Hindi ko na kayo tatanungin kung sino may broken family. Pero for sure, kaya hindi mo siya ma-let go kahit alam niyong mali yung ginagawa niyo, it is because you found happiness and love sa Kanya kahit alam niyong mali. Sabihin niyong mali. Sabihin niyo akong mali. Di ba? Kaya hindi natin mabitawan yung bagay na yan kasi alam mo nagbibigay siyang saya sa'yo. Pastor, kapag nilet go ko siya, paano pa ako sasaya? Kasi buong buhay ko nang nahanap yung kasiyahan. Siya lang yung tunay na nagmamahal sa akin, kuya. Sa bahay namin, hindi man nila ako pinapansin. Sa bahay, di ko maramdaman yung pagmamahal ni mama at saka ni papa. Siya, kahit alam kong mali, pinaramdam niya yung pagmamahal na hinahanap ko. Bakit ko siya bibitawan? Will you trust the Lord? Will you trust the Lord that He has far better things for you? Nagtitiwala ka ba na kayang ibigay ng Diyos mas the best para sa'yo kaysa dyan sa hawak mo? Pero alam nyo, hindi lang po yun yung bibigay ni Lord sa'yo. Hindi lang yung relationship na inaasam mo at hinahanap mo. Alam nyo yung ibibigay niya pa? Yung puso niya. Kasi alam ni Lord, wala nang tatalo kapag naranasan ng ating puso yung matinding pag-ibig niya. Nagagawa nating bitawan kahit yung mga bagay na nanghirap bitawan. Bakit? Kasi wala nang masasarap pa kapag alam mong mahal ka ng Diyos. Wala nang masasarap pa, YDC. That is the kind of happiness that no one on this earth, not even people, not even love life, not even money, not even wealth can bring. Only Jesus can give you that kind of happiness and love. Sa Kanya lang natin yun mahahanap. And He wants you to experience that. Kaso dahil hawak-hawak mo yan, hindi mo yan mararanasan. Up until you are embracing that thing, that relationship that is destroying your life. Alam ko masaya. Alam ko nag-i-enjoy ka dyan. But it will lead you to death. Did you know why they see how many young people killed themselves because of relationships? Alam nyo ba, ang daming mga kabataan nagpakamatay dahil iniwan sila ng mga boyfriend or girlfriend nila? You know why they see there's someone who loves you eternally, cosmically and universally, and that is Jesus. Yung klase ng pag-ibig na hindi mabibigay ng tao. That kind of love will truly satisfy our longing hearts. Hindi ka na kailanman maghahanap pa ng tao. At kapag darating man yung tao na yon, sigurado sa tamang panahon na. Bakit? Kasi yung loyalty mo na kay Lord. He was willing to surrender Isaac. He was willing to give him up. At dahil dito, pinagpala si Abraham. He was blessed. Sabi sa Genesis 22, I will surely bless you because you have obeyed me. Makikita rin natin yan sa James 2:22, and his faith and his actions were working together. Dahil po, di ba, ano yung faith? Unwavering trust to the moral perfections and character of God. Nang dahil po sa kanyang pananampalataya sa Diyos, handa siyang sumunod. And because he followed the Lord at alam niya na kahit na mamamatay si Isaac, alam ni Abraham sa kanyang isipan at sa kanyang puso, hindi sinungaling ang Diyos. At kung hinihingi niya to, alam ko darating yung pagkakataong mabubuhay siyang muli. Hindi ko alam sa paanong paraan. I do not know on what way. Hindi ko rin alam paano niya bubuhayin si Isaac. I only knew that God is faithful and true to His promises. So kahit na alam kong mamamatay siya sa bagay na gagawin ko, alam ko tapat ang Diyos. Pero nag-provide ng ram si Lord, ng substitute. At hindi namatay yung anak na Abraham. Guess who died? Guess who died? Guess who died? Jesus. The Son of the Father, the one He loved the most, His very Son, His dear Son, Jesus, ibinigay niya para sa iyo. Alam mo yung ganong klaseng katotohanan? Nagdudulot para mawala yung spirito ng depression sa puso natin. Kasi alam mo, meron palang isang Diyos na nagmamahal sa iyo sa kabila ng pinagdadaanan mo. Nakikita ka niya.
He sees you. He cares for you. No matter how messed up your situation is, the Lord loves you very much. Ibinigay niya yung kanyang anak. So, ano po kaya yung mga bagay na nagsisira sa ating buhay? Maybe some of you, hindi nyo masuko yung bitterness na meron kayo sa inyong families. You are angry at your mother, you are angry at your father kasi iniwan niya kayo. Kasi hindi mo ramdam yung pagmamahal ni mama, hindi mo ramdam yung pagmamahal ni papa. O kaya naman sa school, nabubuli ka. People don't like you at school. You are not accepted. Kasi ganito yung itsura mo. You are insecure. Kasi bakit hindi ako maganda? Bakit hindi ako gwapo? You know you are accepted by the beloved. You are accepted by God. No matter what you look like, ano man yung dating mo, para sa Diyos, napakaganda mo, napakagwapo mo. Because that is how He loved you. Kasi ganun kanya kamahal. Look at this YDC. He is willing to give up the very thing that is so dear and near to Him. He was willing to give up His Son for you. Para makapiling ka niya. Para masabi niya, pambihira, nandito ka na ulit sa presensya ko. Huwag ka nang aalis sa akin. Kasi ako yung magpapasaya sa'yo, sabi ni Lord. Amen. Ano ba yung mga bagay na yan? Hindi mo mapatawad yung sarili mo? Because of the sin you have committed? Maybe the Lord wants you to surrender those right now. Kuya, nagawa ko yun, mukhang hindi na ako kayang patawarin ni Lord. There is no too broken case for God na hindi niya kayang ayusin. Kaya niyang ayusin yan, kapatid. Kuya, nakapag-commit ako ng premarital sex. Feeling ko hindi na ako tatanggapin sa church. No. Come to Him. Sabi ni Lord, di ba sa Matthew 11:28, come to me all of you who are weary and heavily laden and I will give you rest. Some of you are so tired. Nabanggit nga ng isang kapatid natin kanina, marami sa inyo, yung kailangan ninyong isuko, yung standard na sinet ninyo sa sarili ninyo. Kailangan kong maging magaling, kuya. Kailangan kong i-ace ito para ma-proud si mama sa akin. Kailangan kong i-maintain yung ganitong klaseng grade para makita ng nanay at tatay ko na ginagawa ko yung tama. But you are tired. You are destroying yourself. And hanggang kailan ka magiging ganyan, YDC? The Lord is asking you right now, anak, just surrender those things to me and I will give you rest. Stop all of those standards na hindi ko naman sinet para sa'yo. Yung kailangan mo lang gawin, makilala mo ako, malaman mo yung pag-ibig ko at sumunod ka sa mga gusto kong mangyari sa buhay mo. Hindi yung ganong klase. Some of you are so tired of the standards you are setting sa sarili mo. Dapat maging ganito ako, dapat maging ganyan ako. No, stop it, church. YDC, stop it. You will be tired. And guess what? Kapag dumating yung punto na nagkaroon ka ng grades na hindi maganda, paano yung backfire niyan? Sa'yo. I did not do good enough. Hindi ko ginawa yung tama. Kailangan ko na naman mag-aral ng maayos. Tapos ngayon, magpupuyat ka, hindi ka matutulog, hindi ka kakain. Just for you to have a good high grades. Good high grades. Tapos darating yung time na present mo yung card mo kay mama mo. Man, look at my grades. Pa, look at my grades. And then they're not even proud. They're not even happy. Yan lang. I know many of you are in that kind of experience. Pero alam niyo yung sinasabi ni Lord? You do not have to perform to earn my attention. Sabi niya, hallelujah. You do not have to perform just to get my attention. Hindi mo kailangan mag-perform para lang makuha mo yung attention ko. Sabi ni Lord, you have my attention all along. I've been keeping watch at you. Binabantayan kita, tinitignan kita. And I've been looking forward that you will come to me. Sabi ni Lord. Amen, YDC. Lastly, obedience is a key to God's blessing. Let us learn from Moses' life. Mabilis lang po ito.
Sabi sa Hebrews 11:24-29, it was by faith that Moses, when he grew, refused to be called the sons of Pharaoh's daughters. He thought it was better to suffer for the sake of Christ than to the treasures of Egypt. He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible. It was by faith that Moses commanded the people of Israel to keep the Passover. It was by faith that the people of Israel went through the Red Sea as though they were on dry ground. It was by faith. Alam nyo, inahanap ko yung pinaka-reference dito. Bakit nagawa ni Moses na mag-suffer ng kahirapan? Alam niya, pinagpalit niya yung Egypt. Egypt is a place of riches, treasures, pleasures. Pero sinabi niya dito, pinagpalit niya yon for the sake of suffering for Christ. Handa niyang ipagpalit yung mga bagay na yun. What made Moses exchange the very pleasures of Egypt for Christ? Again, it was by faith. Sa kanyang matinding pananampalataya sa Diyos, the unwavering trust and commitment, or the unwavering trust to God's moral perfection and character. Alam niyo, pinakamahahanap nating direct reference dito sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3, si Apostle Paul, sinabi ni Apostle Paul doon sa Philippians 3, all these things, I consider them as garbage. Lahat ng mga bagay na mayroon ako ay basura lamang compared to the surpassing worth of knowing Christ Jesus. Highlight ko po yun. Basahin ko lang po siya. And I know, medyo oras na, pero let me read this kasi napakaganda niya. More than that, I count all the things to be lost in view of the surpassing worth or surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, count them as rubbish, so that I may gain Christ. Lahat ng mga bagay na mayroon ako, lahat ng mga magagandang bagay, material na bagay, yung for the Apostle Paul, kahit yung sarili niyang reputasyon, kahit yung pagkakakilala niya sa kanyang sarili, isinantabi niya, kapalit doon po sa surpassing value of knowing Christ Jesus. For the Apostle Paul, the most important treasure in his life is not the status, it's not the power, it's not the money, it's not the high grades. For the Apostle Paul, the most important thing in his life is his relationship with Jesus. Siya yung pinakamahalaga sa buhay ko na handa kong isuko lahat. Para sa akin, basura yung mga bagay na yan. Kumpara sa pagkakakilala ko kay Kristo. Just like Moses, ganun po yung nangyari. Dahil po sa pagsunod po ni Moses sa ating pong Panginoon, guess what? Yung buong Israelita, yung buong Israelites, naligtas po sila sa kamay ni Pharaoh. Imagine what your obedience can do. Imagine what your obedience can do, YDC. Our obedience to God's word can bring spiritual freedom and blessings to our families. Just as Moses' obedience led to the Israelites' physical freedom by trusting and obeying God, we can experience breakthroughs, protection, guidance, potentially leading to freedom from spiritual, emotional, situational slavery in our lives and in our families. YDC, ngayong oras po na to, ang daming nais palayain po ni Lord. He wants to set you free from that bondage. He wants to set you free from depression. He wants to set you free from anxiety. The question is this: are you willing to obey? Are you willing to let go of all these things that are destroying your life? Sinabi ni Lord, I will give you eternal happiness if you follow my command. You will find joy sa inyong buhay. Eternal satisfaction. The thing that the world cannot give, but only God can give. Sabi po sa Mark 16:15-18, and He said to them, go into all the world, proclaim the gospel of all creation. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents in their hands. And it will not hurt them. They will lay their heads on the sick and they will recover. YDC. Siguro mag-end muna tayo before I want to share this with you. Obedience is a key to God's blessing. Noah's obedience saved his family from God's wrath. Abraham's obedience led him to receive his miracle. And Moses' obedience set his family free from slavery. I want you to see this very clearly. The Lord wants the very people in your life to be saved. He wants to use your life. But, bago po yun, before God will use you, He sees how broken and miserable you are.
He sees how tired you are. At hindi po gagamitin ng Diyos yung po mga katulad natin na nandun pa sa state na alam po nating hindi tayo magko-commit sa Kanya. The Lord wants you free. He wants you to be free from that standard na sinet mo sa sarili mo. He wants you to find blessing and happiness in His presence. The question is this: are you willing to follow Jesus? Are you willing, just like Abraham, to let go of the things that corrupts you and embrace Christ? Did you know it is also the obedience of Christ that made us enjoy what we enjoy right now? Alam niyo ba, yung pagsunod din ni Kristo yung naging dahilan kung bakit nai-enjoy natin yung nai-enjoy natin ngayon? Did you know that Christ, on that garden, while He was praying, asking the Lord, Father, if it's possible, take this cup away from me. But not my will, but yours. Did you know that in that moment that Christ is asking an answered prayer from the Lord, He was not answered? The heaven is silent. Silent yung langit sa panalangin ni Jesus. Na kung pamaari lang, hindi na siya tatanggap ng galit ng Diyos. Pero nung sinabi ni Jesus, not my will, but yours. And on the cross, we all know this. On that cross, when Jesus was hanging on that cross, He was forsaken by the Father so that you will be accepted in Him. He obeyed to the point of death, and His obedience brought blessing to us. Ano yung blessing na yun? Kaligtasan, nararanasan mo ngayon. Eternal acceptance, healing, provision, salvation. He wants you free from your life. He wants you free from that depression. He wants to give you abundant happiness. But are you willing to embrace Him? Are you willing to embrace Him? Sige po, can I invite everyone to please stand? Ang ganda ng inawit natin kanina, no? Maybe the problem is this. Maybe you lack rest. Maybe you are longing for something greater than you. Baka masyado ka na nagsettle sa ML. Baka masyado ka na nagsettle sa love life. Baka masyado ka na nagsettle sa school, sa mga matataas na grades. Masyado kang nagsettle sa acceptance ng mga parents mo. Lord wants you to be at rest. The Lord wants you to find your happiness. Not on those things, kasi mawawala yan eh. The high grades will be gone. Relationship will fade away. People will betray you. Pero alam niyo yung mananatili? Yung pagmamahal ng Diyos para sa iyo. So right now, hindi ko po alam kung sino po yung nakakaranas ng mga kalungkutan. But He wants you to be the most happy person by obeying to all of His commands. He wants you to be happy. He wants you to be extremely blessed. So right now, as we are singing this, habang tatanggap tayo ng banal na hapunan, while we are going to take the Holy Communion, I want you to talk to the Lord and surrender the very things that are hindering you from your relationship with Him. He wants to give you that highest kind of happiness na hindi mabibigay ng mataas na grades, hindi mabibigay ng pera, hindi mabibigay ng acceptance ng tao. The kind of love and happiness that only Christ can give when you faithfully obey Him. He wants to find you. He wants to find you resting in His love. Let's do that while they sing. Hallelujah. Thank you, Jesus.